for me, it was a surprise when I'm here in Brasilia, received the news about Mr. President Duterte. And as a lawyer, I hope in all of this case, it need to be respected the due process of law, and this case very soon to be dismissed, and you, Mr. President, to have a safe travel back to the Philippines. Do remember how Cotabato and Mindanao in general, how it was before and after President Duterte, especially in the question of peace and order. And so, for all that President Duterte did for the Philippines and for Mindanao especially, we are forever grateful. Hinahamon ko si Gina Claire Castro! Nako! Nananawagan ako sa iyo, Ginang Claire! Maawa ka naman at kaya! Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Yes! Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Happy Sunday! Masaya na ba ang lahat? At ito na nga. Nako! Oo, hinahamon. Sino kaya ang hinahamon ito? Oo, may nabanggit na pangalan, hinahamon ng kanyang ninang. Oo, sino ba yung tagapagsalita ng Malacanang? Meron para tong inaanak. Oo, ngayon nagsalita dito sa birthday celebration ni Tatay Digong. Doon sa naganap sa harap o sa likod ng Mindiola. Sa Mindiola pala, sorry ha. Sa Mindiola. Oo, natatandaan nyo ha. At merong isang immigration lawyer na taga Brazil. Oo, na nagsasalita na rin mga kasama. Talagang international news. International ang inabot ng balita ni Tatay Digong. Itong Brazilian lawyer na to ay talagang suportado si Tatay Digong. Ganon din ang kanyang asawa, mamaya sa dulo ng ating video. At dito, mga sinasabi ni Bonget binabaliwala at naging symbolic head of state na lamang. Ayon sa analyst. Oo nga mga kasama, napagtanto nyo na ba? Bakit walang sariling boses ito? Ang mama, walang sariling paninindigan. Bakit naging sunod-sunuran na lang kaya itong mama na ito? Bakit? Ano ba ang kinakatakot niya dito sa kanyang pinsan? Bakit hindi siya tumatayo sa sarili niyang paa? Pwede naman siya magsalita. Kung ayaw niya ayaw niyang maging sunod-sunuran, maging boses sana. Lumabas yung paninindigan mo. Kung alam natin, ikaw nauutusan ka lang eh. Pero hindi pa natin sure baka talagang ganun lang talaga ang mga estilo nyo. Pero bago natin siyempre pag-usapan yan, i-like nyo yung video at i-share. Oo, mag-subscribe ka, hit mo yung bell. May notification bell, hit mo. Para lagi nga updated at meron ka natatanggap na notification. Eto na, pag-usapan natin, yung video. Oo, ano ba yung... Oo, nag-trending yung video mo eh. Oo. Ngayon, nasa Netherlands na. Asylum ni Roque granted. Kita nyo na. Diba? Ito na pag-usapan na. Ano bang meron ngayong araw? Ngayong araw ng Sunday. Sa isinimuting asylum application ni Attorney Harry Roque, nakapalaop pala dito ang pulvoronic video Nako po. ni BBM. Kaya't sa mga Ito na sinasabi natin. Nakarating na rin pala sa Netherlands. Itong video, yung video na nagkaroon ng trending na pag-usapan at hinamon ng nakaupo na magpa-hair follicle test, ayaw magpa-hair follicle test ng mama. Bakit? Ngayon, Amerika pala ang dito nagpatunay na totoo. Sabi sa video, tayo nagre-reaction lang naman. Kung hindi naman kayo naniniwala, di wala tayong magagawa. Opinion nyo yan. Oo, pero sabi sa video, yung video na yan ay tunay. Kaya nga nag-granted yung asylum ni Atty. Roque. Marami na naman, nagka-question kay Atty. Roque. Yung mga bulager. Oo, pilit-pilit nilang itinatama ang mali. Saan ka ba nakakita? Sa bagay, natatapalan nito.
Yan ang mga bulager. Eh, tuloy. Ang nagnanais harangin ang asylum application ni Attorney Harry Roque, Ah. dapat din silang magpadala ng authenticated pulveronic video na siyang kakounter sa isinumiting application ni Attorney Harry Roque. US-based forensic company pa naman Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. US-based forensic. Big sabihin, oo, napatunayan na totoo. Eh, bakit ba tinatanggi pa? Eh, hindi natin alam. Ha? Ay, sa video. ang nag-authenticate di umano ng pulveronic video ni BBM ayon pa sa post ni Sasugando Sasot. What Philippine mainstream media is not telling you, Harry Roque attached to his application for asylum in the Netherlands the U.S. company authentication of the infamous pulveronic video involving you-know-who. Maharlika secured that authentication just in case she would be sued in the U.S. for that video. Maybe NBI can counter that authentication with their own, as they declared in public that the video was AI generated. Sa mga gusto pong harangan ng asylum ni Harry Roque sa Netherlands, you send your own authentication of the pulveronic video to counter the authentication of a US-based forensic company. Tatlo na pala at least ang nag-apply ng asylum because of well-founded risk of persecution or harm under the BBM admin. Number 1, Sheena and some of her kids, partner of Rizzo Marcos' friend Francis Chua, the distressed mother issue, whose children were from Turkey using ISAFP. Sheena applied for asylum in Belgium, approved. 2, Teves, approved in Timor-Leste. 3, Roque, asylum in process in the Netherlands. Number 1 and 2 will be influential in Roque's application for asylum as it establishes climate of persecution and harm under the BBM administration. Talagang interesting ang ginawa ni Attorney Harry Roque. Kung tama ang pagkakaintindi ko, Attorney Harry Roque is using the pulveronic video with its authentication results as an evidence to ask for asylum in Netherlands. Meaning, kung magagrant ang request ni Attorney Harry Roque, it most likely means that Netherlands considered the video authentic as well. Mukhang kaabang-abang ito. Para sa buong detalye ng asylum application ni Attorney Harry Roque, narito pa ang pagpapaliwanag ni Ms. Sasugando Sasot. Panoorin natin ang buong video. Ayan, ayan. Ano kaya itong bibigay ni Miss Sas na impormasyon sa atin? Alam niyo naman na si dating presidential spokesperson Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa Netherlands. Okay. So maraming nagtatanong, ano ba yung asylum? Usually, ang alam ng karamihan, ang asylum ay para lang sa mga refugees. At ang tingin nila sa mga refugees ay ito yung mga taong umaalis lamang ng gera. Okay? Pero malawak po ang ibig sabihin ng asylum seeker. Okay. So, papakita ko lang ito para makita ninyo ang ating mga sources dahil mahirap na. Okay. So ito ay galing sa UN agency na nangangasiwa ng refugee, UN Refugee Agency. So ngayon, ang asylum po kasi matagal na tong protected right. Okay. So ngayon, ang pwede ka mag-seek ng asylum when you are in danger of persecution or danger sa iyong country of origin. Okay, country of origin. Okay, so malawak yung ibig sabihin ng persecution. Usually, ito ay tied sa okay, I'm gonna show you, Usually,
ito ay tied, for example, sa iyong ethnicity, sa iyong race, sa iyong political opinion, or any opinion imputed on you, ibig sabihin ina-associate sa iyo. Okay. And of course, membership in a social group. Okay? So, pwede diyang, medyo nag-evolve na ito, pati yung pagiging LGBT, pwede na siya maging basihan para mag-apply ng asylum, but not all countries recognize it. So usually, this is the traditional basis, no? Na ikaw ay mag-face ng persecution or harm base sa race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political Ayun. opinion. Okay. So, sa madaling salita, ito ay yung mga nahaharass, may threat, at na napapagkaisahan ng gobyerno. Sa madaling salita, ika nga. Sana mag-grant yung asylum ni Atty. Haro Roque para naman maprotektahan siya. Kasi alam nyo naman, dyan sa mga dorobo, yung mga dorobo na mahilig, alam nyo na, talagang ibang klase ang gustuhan nilang mahuli si Atty. Haro Roque at merong, alam mo na, ikukulong sa house. Pero magaling, dahil at abogado nga, inunahan niya, lipad, at nag-asylum seek siya. Umanap siya ng paraan para magkaroon ng asylum sa magandang bansa pa. 'Di ba? Eto na headline. Naging symbolic head of state na lamang. Walang sariling paninindigan, walang sariling boses. Kumbaga, ikaw ay tau-tauhan na lang, sabi ni Aling Ledesma rito. Tuloy natin. Hindi na siya sinusunod. Parang binabaliwala na lang siya. Parang siya ay isa na lamang symbolic head of state. Pero wala sa sinasabi niya ang sinusunod. At ang nasusunod ay yung deep state na hawak ng mga dayuhan, ng mga western countries. So, parang ang dating po ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, isang banana republic na hawak ng isang deep state, na yung deep state naman, na yan ay hawak naman ng western countries. Ano po yung nakikita nyo po dito sa pagpapatupad ng ating polisiya, ng ating pamahalaan? Naging stable po ba o napansin ninyo pabago-bago ang yung paninindigan nito sa polisiya, foreign policy ba natin o anong polisiya na may kaugnayan po dito sa ating pinag-uusapan ngayon? And at the same time, kung nagkakaroon po ng mga walang paninindigan sa mga polisiya at pabago-bago, hindi stable, nakakasama po ba ito sa ating ekonomiya or sumasama ba yung imahe ng Pilipinas po nito sa mata po ng mga investor o sa mata ng international community po, Prof? Kung pabago-bago ang iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, natural lang matatakot, hindi lang yung foreign investors, kundi yung local investors natin. Kasi ilang beses paulit-ulit ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na hindi niya isusuko sa ICC ang sinumang Pilipino dahil nagfa-function ang ating justice system sa Pilipinas. So maraming nagtataka sa buong mundo, mga investors pa naman, would-be investors, bakit iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So meron pang nagsisirculate ngayon among the foreign investors all over the world na baka na-capture ng deep state yung ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na hindi na siya sinusunod ng deep state. At kahit anong sabihin niya, ayaw kong ma-impeach si Sara, ayaw kong ma-surrender sa ICC ang sinumang Pilipino, hindi na siya sinusunod. Parang binabaliwala na lang siya. Parang siya isa na lamang symbolic head of state. Pero wala sa sinasabi niya ang sinusunod. At ang nasusunod ay yung deep state na hawak ng mga dayuhan, ng mga western countries. So, parang ang dating po ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, isang banana republic na hawak ng isang deep state, na yung deep state naman, na yan ay hawak naman ng western countries.
So, parang bumalik po tayo sa pagiging Commonwealth. Mas maganda pa nga yung Commonwealth kasi mas mataas pa yung degree of sovereignty and independence and self-determination natin nung panahon ni President Quezon kesa sa ngayon na parang kahit anong sabihin ng ating Pangulo, hindi sinusunod. Parang baliwala yung Pangulo, samantalang binoto yan ng napakaraming tao. Hindi sinusunod yung kanyang mga pronouncements, mga policy pronouncements. So, natatakot ang mga investors, especially foreign investors, na para bang nagkaroon ng kudeta sa Pilipinas na yung deep state ang nag-take over at yung presidenteng inelect ng taong bayan naging baliwala na lamang. Parang symbolic head of state na lamang na walang power. Opo. Siguro Prof, huli na lang mula sa akin, kayo ho ba ay naniniwalang puro na lang, ay wala kang narinig about sa economy, wala kang narinig ng mga bagong mga projects ang gobyerno nito, kundi puro lamang tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte o ng mga Duterte? Yun nga ang nakakalungkot. Kulang sa effective communication when it comes to development, no? Masyadong napupunta yung narrative sa mga Duterte, no, kay dating Pangulo at saka kay Vice President. Kulang na kulang yung communication when it comes to development. Na nung panahon ni Marcos Sr., yan po yung yung number one, no, na inaatupag nila Kit Tatad, nila Greg Sendanya, na panay development ang pinag-uusapan. 11 major industrial projects, Masagana 99, iba pa, no? Mga oleochemical complex, Pasar, Pilpos, panay development, National Steel Corporation, Maharlika Highway, napakamurang bigas, Napakabaligtaran pala ang ginagawa ng nakaupo ngayon. Ha? Alam nyo na mga kasama, kaya oo, lagi kong sinasabi sa inyo, oo, yung PDP laban, yan ang magbibigay ng pag-asa sa atin. Oo. Para sa kaalaman ng lahat ha, ito yung mga listahan, ito yung mga pangalan, ilalagay ko na lang dito para matandaan nyo. Ito, number 1, number 1 sa ating listahan, isulat nyo na po ha. Oo, si Attorney Jimmy Bondoc, number 10 po siya sa balota. Tandaan po number 10, Jimmy Bondoc. Attorney senador na natin ha, senador. Senador Jimmy Bondoc. Pangalawa, Senador Bato de la Rosa, number 22. Tandaan ha, isulat ang pangalan at may number. Pangatlo, si Senador Bongo, number 28. Tatandaan nyo ha. Pang-apat, Senador Hinlo JB, number 30. Panglima, Senador Raul Lambino, number 34. Pang-anim, Senador Marcoleta Rodante, number 38. Pang-pito, Senador Apollo Kibuloy, number 53. Pang-walo, Senador Vic Rodriguez, number 56 sa balota. Pang-siyam, si Senador Philip Salvador, number 58 sa balota. At yung sinama ni Tatay Digong na isa si Doc Richard Mata. Hindi ko lang alam kung ano siya, ano yung number niya. Pasensya na ho hindi ko na matandaan kung ano number ni Doc Vic, ni Doc Richard Mata. So yun 10 yan 10. Oo, Senador Jimmy Bondoc, Senador Bato, Senador Bongo, pangatlo, Senador JB Hinlo, pang-apat, pang-lima, si Senador Raul Lambino, pang-anim, Senador Marcoleta, pang-pito, si Senador Apollo Kibuloy, pang-walo, si Atty. Vic Rodriguez, pang-siyam, si Senador Philip Salvador, at pang-sampu, si Doc Mata ang naipasok na pang-sampu. Okay tayo dyan. Tandaan nyo, sinabi ko lahat, yung number, pangalan, at yung
Oo, yung mga apelyido ha. Baka naman na makalimutan nyo, ilista nyo ha. Ayan, tinatagalan ko talaga para mailista nyo lahat. O, ulitin ko ulit. Si Attorney Jimmy Bondoc, Senador Jimmy Bondoc, Senador De La Rosa, Senador Bongo, Senador J.B. Hinlo, Senador Raul Ambino, Senador Rodante Marcoleta, Senador Apollo Kibuloy, Senador Vic Rodriguez, Senador Philip Salvador at si Senador Richard Mata. Okay tayo dyan. O, eto, ipasok natin. Yung professor at immigration lawyer ng taga-Brazil, nagsalita na rin mga kasama ito. Hello, my name is Barbara Bonfim. I am originally from Cotabato City. I used to work at the Cultural Center of the Philippines, and Ayun. now I am a university professor here in Brasilia, Brazil. Regards sa lahat, my name is William Bonfim. I'm from Brazil. I was a general commander at the Bombeiros here in Brasilia, and now I work as an immigration lawyer. I've been traveling to the Philippines in the past 20 years, and I can see when I arrive there the difference of the social security. We can see the improvement of roads, new schools, and the feeling of more safe. For me, it was a surprise when I'm here in Brasilia, received the news about Mr. President Duterte. And as a lawyer, I hope in all of this case, it need to be respected the due process of law, and this case very soon to be dismissed, and you, Mr. President, to have a safe travel back to the Philippines. Narinig nyo ha. Immigration lawyer yan. Pwedeng ma-dismiss. Tsaka mahal na mahal ng mga ibang lahi o banyaga si Tatay Digong. Biruin mo ha. Saan ka nakakita? Birthday mo ngayon. Buong mundo nagse-celebrate. 'Di ba? 'Di ba? Sa totoo lang tayo. Birthday mo ngayon, birthday na isang tao, buong mundo, buong bansa ang nagse-celebrate. Sino nakagawa niyan? Kahit sikat na celebrity, hindi nagawa yan. Kahit sikat na presidente ng ibang bansa, hindi nagawa yan. Bukod tanging si Tatay Digong lang. Ganun siya kamahal ng mga Pilipino. At bukod doon, pati banyaga na nakakilala sa kanya. Imagine. Ganyan katindi ang mga Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo sasayangin lahat ng inendorso ni Tatay Digong. Ikwento nyo sa kababayan natin abroad. I-share nyo yung video na ito. I-share nyo sa kamag-anak nyo kung ano yung iboboto nyo na inendorso ni Tatay Digong. Ganun lang kasimple. 10 lang, sapat na. Yung 2, itapon nyo na. Oo. At yung, ito, sorry ha. O sa party list, Duterte party list, PP party list, Epano party list, Sagip party list, at kay Belica, yung Bisaya Gyud party list. At meron pang sinabi yung kababayan natin, hindi ko matandaan no? Oo, pero ayun lang yung sinasabi ko lagi In the name of the God, what I hope. I would like to express my utmost support for ex-President Rodrigo Duterte. As I have said, I was born and I grew up and lived in Cotabato City. And I do know and I do remember how Cotabato and Mindanao in general, how it was before and after President Duterte, especially in the question of peace and order. And so, for all that President Duterte did for the Philippines and for Mindanao especially, we are forever grateful. President Duterte, we are cheering for you and we are praying for you and hoping for a speedy process, and that very soon you will be back again in the Philippines with all your supporters. Mr. President Duterte, here from Brazil, we wish you a happy birthday, and may God give you a long life and health and happiness. Regards, salamat and obrigado. Kita We niyo would mga like to kasama. greet you a very blessed and graceful birthday celebration. Salamat, Sa ma'am. Global Zone. Salamat po ng marami ha. At alam namin talaga. Yung totoo yung sinabi ni ma'am ang Duterte lang talaga ang nagbigay ng kapayapaan sa Mindanao. Aminin natin, mga taga Mindanao, salamat po sa suporta nyo kay Tatay Digong. Marami po nagko-comment sa amin, sa akin,
Sabi niya, si Tatay Digong lang ang nagbigay ng katahimikan sa Mindanao. Totoo naman eh. 'Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, nawala na ho yan. Yung mga kababayan natin, mga Muslim, at yung mga nababalita na o nasa gobyerno, wala na ho kayo nabalitaan alam nyo na yung sinasabi ko, alam nyo na yung tinutukoy. Wala na hong ganun. Puro sila katahimikan na lang. Peaceful ang Mindanao. Pero nung panahon ng mga Bakulaw at Turobo, lalo na ngayon, kung sino na, naku po, meron na naman tayong nababalitaan. Bakit? Nagagalit ho sila sa pamamalakad na nakaupo. Yan ang katotohanan. Comment kayo sa akin, mga taga-Mindanao. At ayan ang patunay natin na totoo yung sinasabi ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Lalong-lalo na sa Basilan, Hulu, Sulu, buong Mindanao. Talagang naging maayos sa panunungkulan ni Tatay Digong. Eto na, bakit may humamon? Sino itong humahamon? Inaanak mo pala ito eh. Anong masasabi mo ngayon dito sa inaanak mo? Fake news ba ito o talagang nadadamay ka sa amo mo o talagang gusto mo yan, kagustuhan mo yan? Sa mababanggit sa pangalan dito pasintabi na ho. Talagang mabaho na ho ang pangalan nyo sa ating mga kababayan. Sino ito? Eto, babanggitin dito. Hinahamon ko si Ginang Claire Castro! Nako! Nananawagan ako sa iyo, Ginang Claire! Maawa ka naman at kaya! Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Gigil na gigil po ako kay Claire Castro, kaya balikan po natin si Claire! Claire Castro, ako po ay walang pinag-aralan sa batas. Pero hinahamon kita, kaya po kitang harapin sa debate. Isang babaeng, kung titingnan ay 16 years old, kaya ko pong labanan. Sa edad ni Claire Castro, na mukhang 60 na po ba siya? Senior, ilang taon na po ba si Claire Castro? 75! Imagine nyo, nung mga panahong napanood ko po yung video, sinabi ni Marcos sa isang interview, napakayabang ng bangag. Sinabi niya tayo daw ay hindi na tayo under ng jurisdiction ng ICC. Subalit natapwat, anong ginawa niya? Hindi niya kaya ang mga Duterte. Kaya pinalabas niya na ang ICC, Quezon Herodes na ang Interpol daw, ang may gawa ng lahat. Pero may nakita ba kayo kahit isang Interpol nung panahong pinakip si Presidente Duterte? Tumanin ko dahil ito po ay galing sa aking puso at personal ko po itong opinyon. Pero po bago ang lahat, gusto ko po munang tanungin ng ating mga kapulisan, kumain na po ba kayong lahat? Nako, yun na. Wala po ba kayong break time? Hindi po ba kayo iniisip ng inyong presidente? Kawawa naman po kayo! Ang inyo pong presidente ay nagpapahinga at may magandang buhay sa palasyo habang kayo dito ay nagugutom. May baon po ba kayo? Baka may sobra po tayong pagkain, i-share po natin sa ating mga kapulisan. Dahil yan po ang tinuro ni Tatay Digong, ang mahalin po natin ang ating kapwa, lalong-lalo na ang ating mga kapulisan. Okay! Sobrang nanggigil po talaga ako. Yung totoo po, ako po ay single mom. Yung aking anak po ngayon ay mag-isa sa apartment, iniwan ko po sa Makati. Kasi gustong-gusto ko pong umatan sa rallying ito. Matagal na po ako nag-aabang ng pagtitipon. Subalit, syempre po ako po nagtatrabaho. Panggabi po ako kagabi, wala po akong tulog dahil naging ina po ako sa buong araw. Kinausap ko po ang aking anak ngayon po ay nanonood ng TV. Bibilisan ko lamang po dahil hindi po rin ako pwedeng magtagal.
nanggigigil po ako sa ginawa ni General Torre. Pero ang unang-una ko pong hiling at hinahamon ko si Ginang Claire Castro. Nananawagan ako sa iyo, Ginang Claire. Maawa ka naman at kaya. Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Meron po ba ditong doktor? May mga doktor po tayo. Hinahamon ko si General Torre kung sinong doktor ang makakapagpatunay kung anong sakit ng kanyang amo sa pag-ngiwi-ngiwi ng kanyang bibig. Anong klaseng sakit po ang meron ng aming presidente? Walang doktor ang makakapagpatunay dahil alam po ng lahat kung anong nagiging dahilan ng pag-ngiwi-ngiwi niya. Duterte! 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 May mga bagong dating po tayo. O ano, si Ninang hinamon. Kaya Ninang, ano masasabi mo dito sa iyong inaanak? Kung totoo man na Ninang niya yan, talagang inaasar lang ni ate itong nabanggit na pangalan, okay pa rin, para matauhan naman siya. Oo. Ay, nako. Ibang klase talaga pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong. Kaya abang-abang tayo ha. Meron akong nababalitaan, good news. Pero bukas na. Parang meron akong nakita doon sa yung mga luggage. Maraming luggage. Sinakay na po sa sasakyan. Ano kaya ibig sabihin nun? Sa palagay niyo mga kasama, si Tatay Digong kasi nando sa facilities ng ICC. So, yung mga gamit, sinakay sa sasakyan. Ano kaya ibig sabihin? Gamitin natin ang isip Baka mamaya magulat na lang tayo. Baka magulat na lang tayo. Pero wag nating ipagsasabi. Alam nyo naman ang sitwasyon ngayon. Hanggang sa muli I-share ang video at like. Bye-bye.